Proverbio 18 bersikulo 21 Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Santiago 3 bersikulo 5 Ang dila ay parang apoy kapag sinalita sa kasamaan. Ang dila ay kumakatawan sa ating pananalita. Ang mga maling paggamit sa dila. 1. Panunumpa at pagmumura. Tito 3 bersikulo 2 na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi mapakahinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. 2. Pagbigkas ng kamatayan o kapahamakan sa taong nakaalitan. Mawala ka na sa mundo, mapahamak ka sa nawaa. Santiago 3 bersikulo 8 Datapwat ang dila ay hindi na paaamo ng sinumang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga, na puno ng lasong nakamamatay. 3. Ang mga negatibong pagbigkas sa apetong pang-ekonomikal. Santiago 3 bersikulo 13 hanggang 15 Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang naukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Pagbigkas ng mga karamdaman, imbes na kagalingan. Bilang 14 bersikulo 28 sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon, tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Ano ang epekto ng masasamang pananalita sa hanay ng mga di mananampalataya? Kamatayan, sakit at kahirapan mangyayari nga sa kanila. Kaya kailangan nilang sampalatayanan ang tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng ating mga kasalanan sa ating kaligtasan. Mga epekto ng masasamang pananalita sa hanay ng mga mananampalataya. Hebreo 9 bersikulo 14 Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Lahat ng sumpa, sakit, kahirapan at kamatayan ay nilinis na ng dugo ni Jesus. Kaya ito'y wala ng epekto sa ating mananampalataya. Nais mo bang tanggapin si Jesus para ikay protektado sa sumpa, sakit at kahirapan? Sa kanyang mga sugat tayo'y gumaling sa lahat ng karamdaman. Sa kanyang kahirapan tayo'y yumaman.